Maayong buntag sa itong mga kasawa o mga ka-agree nga naminaw o maminaw pa sa aking programa sa kahanginan on Smart Rice Agriculture. So, maokuli Miss Junina na ang ato na 19th episode. And I'm sure excited na ato ang mga listeners no na mahibalos o mahumantaan na itong programa. Magkita-kita tapuhon no sa ato ang ipaabot na graduation. Yes, Ate Sha, no? So, daghan kayong salamat sa itong mga listeners ug sa itong mga viewers nga padayon nga nagasuporta sa itong programa, Ate Sha, no? So, karong buntagan, no, Miss Julina, ato ang pagatunan, no, ang wrap up sa ato ang palay check system. So, for the past episodes, no, so ato ang gitunan ang palay check from key check 1 hangtod sa key check 9. So, karong buntaga, ato siyang i-summarize para dili gyud nato makalimtan, no, ang ato ang gitunan na palay check system. Ug kauban gihapon nato karong buntaga ang ato ang resource person no na si Ma'am Cecile Aves Upada para muhatag sa ato ang summary. Yes, Ate Sha. So, sa before ta mag-welcome pagbalik ang Ma'am Cecile diri, Ate Sha, ato usang ihatag ang tubag sa ato ang text question sa niagi nga episode, no. So, ang ato ang pangutana ato kay pila ka oras ang i-dry nato ang ato ang mga titasi gikan sa pag-harvest na uniformly nga ma-dry jud siya. So, ang tubag nato Ate Sha, Within 12 to 24 hours dapat nakapa-dry na tano sa ato ang mga na-harvest na mga tipasi no or sa ato ang na-harvest na humay. So daghang kayong salamat no sa kanunay na pagtubag sa ato ang text question for the day kada episode o sa pagtubag pod correctly no, so malipay gyud na makatubag mo og sakto, so meaning na naminaw gid sila. Alright, so before ta mag-continue sa atong discussion no, ato ang wrap up session ang palay check system, maminaw sa kita sa mga pipila kapahinuon. Palay Aralan. Oh, naa na kay laing nahibawan. Kanatanan nakatunan sa Palay Aralan. Pangandam sa bisag unsang mga hagit sa panahon. Maong ipaambit ang imong mga nakatunan. Apan mas maayo nga imbitahon na nimo sila sa mosunod nga enrollment aron magkauban na kamo. Gihatod kaninyo sa DA ug pakigtinabangay sa ATI ug PhilRice. Hinumdumi, mahimong maalamon nga mag-uuma sa Palay Aralan. Palay Aralan. Mahimong maalamon sa mga bagong teknolohiya sa pag-uma. Hibali kung unsang mga kinahanglang buhaton para sa abunda nga ani ug sa taas nga halin. Mga bayaning mag-uuma. Ugmara ang nahibawan sa Palay Aralan. Gihatod kaninyo sa Department of Agriculture ug sa pakigtinabangay sa ATI ug PhilRice. Makatunog magtuon bisag ug naa sa balay. Paminaw o pagtanaw sa mga radio stations o di bakaha sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule o para sa dugang impormasyon. O, walay mo absent ha? Aron dayon na kita sa pag-uswag sa Palay Aralan. Palay Aralan. So, sa atong pagbalik no, atong i-welcome pag-usab ang ato ang resource person para karong buntagan no, ang ato ang assistant APCO diri sa Bohol, si Ma'am Cecile Aves Upada. Ngayong buntag, Ma'am Cecile. Hello, good morning Miss Jolina and good morning Ate Sha. Okay, so sa giingon na ni Ate Sha, since hapit na magyud ta na human, kani nga episode nato is mao na ni ang katapusan nato nga paghisgot sa atong palay check, wherein sa mga nanglabay nga mga episodes na hisgutan nato siyam na siya ka mga key checks. So karon atong i-summarize unsa man gyud tong siyam ka mga key checks, unsa man ang ato ang pimailhaan or basihan nga nakabot nato ang mao nga key check or mao nga tamdanan no sa atong palay check system. So kinaunhan or ang ato ang key check number 1, use high quality seeds of a recommended variety. So it is a variety and seed selection. So very important no, given man gyud na nga kung maingon kag mamasakta na gitay basakan. Unya not all basakan pod nato is na ay enough water, so mo nang nata gitawag og irrigated and rain fed. So sa pagpili nato sa ato ang binhi, kinahanglan ato ang kanang tun-an or so dapat suhito ta sa atong environment o sa atong ecosystem sa rice. It is rain-fed ba or irrigated, kay naa na siya particular nga klase sa binhi nga dapat suitable anang atong ecosystem. Kay aron nga mas
mas makuha nato ang potential yield. Pero heads up lang no sa atoa sa Central Visayas, although ang Bohol ang pinakadako og rice area in terms of physical area, ang Bohol is nagkupot na sa 75% sa total rice production area in Central Visayas, pero based sa soil characteristics, ang atong yuta sa Bohol is not suitable for rice rice production jud, no? Mao na nga dili gid ka kaangkon og dako-dako nga abot. Unlike Siquijor, of all the 4 provinces, Siquijor ang pinakataas og average yield per hectare. Kaso lang naalang sila gamay kaayo nga rice area, 300 hectares plus only. The next nga taas og abot is ang Cebu and the Negros Oriental, then kinagamian og abot ang Bohol. Only lang nadako kayo siya og rice physical area. Dayon, importante nga para makasigurado ta nga ang atong binhi of good quality, either bisan unsa man na siya, hybrid man na or inbred, kinahanglan nga doon na siya certification or sertipikado siya sa ato ang Bureau of Plant Industry, National Seed Quality Control System or BPI NSQCS nga mao jud nay nag-test sa tanan nga mga emerging na mga new varieties, ilahan nang i-try for 2 years at the minimum no or 4 cropping seasons para nga ma-certify siya nga good siya ana nga environment. Okay, so ikaduha is the land preparation, no? Atong key check number 2 is leveled field. So kinahanglan nga sakto nga pagkapatag sa atong yutang tamnanan. Dapat walay high or low nga portion sa ato ang tamnanan, no? Pasabot-an na walay yuta nga nibugdo o walay yuta nga nalawom. Nganuman to efficiently use the water irrigation. Kay kung doon naman ko na bukid or nabugdoan hang atong yutang tamnanan, dapat manggod nga ma-submerge na siya sa tubig. So ang atong buhaton kinahanglan nga magpadaghan tagsud og tubig hangtod nga maabot sa certain level nga wa na gid kay makit-an nga yuta nga nigimaw. So nasayang ang tubig kay lawom na kay tong uban nga party. Tungod lang kay portion nga wa nimo siya napatag og ayo. So kinahanglan nga ang patubig nimo dapat tama lang sa 5 centimeters, no? Kanang mag-flooded ta sa ato ang rice field, ato ang kananaang yutang tamnanan, ato siyang i-submerge sa tubig nga dapat na lang siya sa 5 centimeters nga level lang unta, no? Walay taas o walay mubo. Then ngano importante kaayo pud ning ato ang pagpatag sa atong yutang tamnanan kay importante ni siya during sa planting time nga kung katong mabaw kaayo og kanang kuan na wala siya napatag og ayo na bukid siya, kato siya kay dali siya makukuhaan og tubig or mahubsan niya. Kung mag-drain na pud ta, kato siya ang una nga ma-expose sa kanang wala na siya tubig, no? Dali ra siya makuhaan og moisture niya. Katong uban, lawom pagyapon kay ang tubig unya. Dili pod siya equal ang pag-distribute sa ato ang fertilizer later on. So, number 3, crop establishment. Atong key check number 3, practice synchronous planting after a rest period. So, kinahanglan ko no dungan-dungan og tanom ang farmer. Pero dili gyud necessary nga karong isa ka adlaw ana yung adlaw magdungan og tanom. So, ang ato ang gitawag og synchronous planting among the farmers in the community is na siya span of 1 month. So kung ang day 1 nimo is on the first day of the month, ang imuhang last day of planting nga farmer is the last day of the month also. Considered pa na siya nga dungan-dungan nga pananom. Pero anha naka mo set og planting season kung nakapahuway nag 30 days ang imuhang yutang tamnanan, no, after a rest period or a fallow period. So dili di ay siya advisable nga after harvest mo daro dayon ta para magtanom. Nganuman ang iyahang importance is ma-break na to ang cycle sa pest and diseases para wala sa sila po'y anandanha sa ato ang basakan, no? And then kinahanglan nga ma-irrigate na to ang tubig 14 days prior to the regular planting. So atong ma-flooding
kay para nga mga matay itong mga kuhol, mga sagbot nga naa didto, ma-submerge siya sa tubig, malata siya og dali para nga last plowing na to or harrowing, ma-incorporate na tong mga sagbot nga naa didto or especially itong mga inanihan, no, mga rice stubbles nga nabilin. So mao na siya ang key check number 3, no, synchronous planting. Ang key check number 4 is sufficient number of healthy seedlings. So dunay igo nga kadaghanon sa himsog nga tagod panahon sa tingtanom. So for transplanted rice, mo follow ta sa recommended nga seeding rate nato nga 20 to 40 kg per hectare for inbred rice, and for hybrid rice is 15 to 20 kilograms per hectare. Pero dunay mga reklamo nga nabati nato gikan sa mga field sa farmer pod nga level nga using kuno karon sa farm mechanization kaning atong transplanter, whether riding type or kana na ang walk behind transplanter or drum seeders, dili na daw enough ang seeding rate nga gilatid sa ato ang BPI nga or sa field rice, no, based sa atong study sa una sa mga research conducted nga kung usa ka hektarya na imong gamiton is inbred na alang sa 20 to 40 kilograms ang mahurot nga seed or the seeding rate. Kung hybrid is 15 to 20. Pero since magamit nag machine, dili na daw siya enough. So kung inbred, based experience ni farmer, maabot hangtod sa 60 ka kilo. Kung hybrid, maabot na siya hangtod 25 to 30 kilograms. So dunay hangyo ato ang mga farmers actually that that the government, the National Rice Program should increase the seeding rate. So ato na pud ning gipahibaw sa atong regional office, no, kay para ma-uniform ang matanom sa farmer, kay ang ilang gabuhaton kay di man gid siya maigo, manguha na lang sila og tagod sa sidingan nga not with the same variety sa ilang gitanom. But more or less makaingon ka nga sufficient ang imuhang healthy seedlings kung inag-assess nimo ang 1 square meter nato, doon na siya 25 kapunuan or hills, no, nga natanom. So kung dili kaabot og 25 hills ang 1 square meter, sa ato pa kulangon ang ato ang tagod. So dapat natay usa ka healthy seedling per hill. So mao man pud nay kasagaran gud kay kung ang pagtagod pud nato sa taguran lagi wala ta ni follow sa recommended pud nga size nga ato ang gi-recommend kung naa kay 1 hectare nga tamnanan, dapat ang imuhang 20 to 40 kilograms nga inbred rice seeds or 15 to 20 kilograms nga hybrid rice seeds, imo na siyang itagod sa 400 square meter nga field size sa imong seedbed para nga hilang ang pagkasabod sa taguran, para nga na siya healthy seedlings. Kay kung imo ra na siya itagod sa maybe 100 square meter lang, no, not enough ang space. So unsay mahitabo, magbalik-balik og sabod si farmer, bisan nagsapaw-sapaw na ang seeds, ala sabod ra gihapon. So unsay nahitabo, ang seeds nga nasa ibabaw attractive kayo sa birds or sa rats, no, and then mamatay ra siya sa init. So dili siya makatouch sa yuta. So dili siya mabuhi. So as much as possible tanan per seed mo touch gyud siya sa yuta, no, sa well leveled na soil sa atong seedbed para nga mabuhi siya para nata enough nga healthy seedlings. So that was key check number 4. So for number 4, nutrient management, that is key check number 5. So sa nutrient management, so dapat naatay sufficient nutrients from tillering to early panicle initiation and flowering. So mao na ning time nga nagbusog na ang ato ang humayan, and very unique characteristic sa atong lawas or punuan sa humay nga mailhan nato nga gaburos na siya or gabuntis na siya, padung na siya mag-panicle initiation, is that kanang mulingin ang iyahang lawas, no? So there should be no symptoms of nutrient deficiency or toxicity. So dapat kuan gyud kanang kompleto ang nutrients and minerals nga ihatag nato. Dili nato sila kulangon og tubig. Dapat sufficient ang water ani nga time, dili ni siya dapat mahubsan. So mao ni timailhan nga kung pananglitan gani sa rain-fed nga mga areas nga imbis kay kinahanglanon na ni rice plant ang tubig, kay naa na siya sa iyahang kanang tillering to early panicle initiation to flowering pagpamuswak,
wa na hinoy tubig kay niinit naman. So unsay mahitabo tahupon ang ato ang humay nga ma-harvest. So it is very important nga at least per square meter na ang tatay ma-harvest nga 300 ka panicles, no? Kung makaingon ta nga sufficiently ang ato ang nutrients nga nahatag aning atong rice plant during ani nga stage, inagpamunga na niya mag-ihap ta sa uhay. So ang assessment nga atong buhaton per square meter dapat na 300 ka uhay. No kay dili sa tanang punuan manguhay kung dili enough ang nutrients nga atong nahatag. So na lang siya lawas pero wa siya bunga. So mo na dili importante padaghanay og sipak, ang importante padaghanay og uhay or panicle. So number 5 is the water management, which is key check number 6. Avoided stress caused by drought or excessive water that could affect the growth and yield of the crop. So kani importante kaayo nga aning tayma sa ato ang humay katong akong giingon ganihano nga ihang stage tailoring to early panicle to flowering stage, dapat malikayan nato nga ma-stress ang ato ang rice plant tungod kay nahubsan siya pag-ayo sa tubig or na-flooded pud siya og daghan kayong tubig na nubrara. So unsaon man nato nga para malikayan na siya nga dili siya ma-stress. So unang-una kung kanang niliki na gyud siya, pwede ra man ang liki no because the soil cracks needed pud siya para mo pass through ang air, ang hangin para nga ang katong mga zinc dadto sa ilalom sa yuta mabungkag siya dayon mahimo siyang usable sa roots para nga ma-carry niya ang tanan nga mga minerals and nutrients nga naa sa yuta padulong dito sa lawas sa tanom. So very important ang soil ay ang air pod. Pero not to the extent nga ang liki grabe na gyud kadako. Pero og nag-drought na jud like kung nag-El Nino na nga ang liki na jud siya kanang wa na tay mahimo ana, but kung naa pa lang tay tubig no nga wala lang nato gipasudlan atong basakan kay nag-practice tag AWD or alternate wetting and drying. It is very important nga ato siyang bantayan nga ang ato ang kanang kuan deep stick sa ato ang perch tube so nga gigamit nato okay ra gyud kay nang sa ibabaw ni liki na pero inagtusok na to sa atong deep stick na pa siya moisture or basa pa siya kay ang iyahang ilalom na pa siya tubig nga na touch ang iyahang ugat or ang iyahang mga gamot or sa buhol padalid no mga roots. Dayon kung mailhan na to nga na stress na gyud siya tungod sa kawadon sa tubig is mutikuskus na ang iyahang dahon no mag-roll down or mag-roll inside na ang iyahang mga dahon no mga lukot na siya. Then kung malabanan po siyang tubig, di ba, ato ang recommended is 3 to 5 centimeters, no? Kaning atong kumagko, ato ning sukdon, pila ni ka centimeters niya. Maato ta sa field, ato lang i-deep, no, sa water, sa surface. Gikan sa yuta, pataas, dapat 3 to 5 centimeters lang. Kay nga, no, kung nalumos na pod kayo pag-ayo ang ato ang basak atong rice plant, no, sa tubig mo to nga maglisod na pod og sulod gyud ang hangin no dili na gyud nato magamit ang ubang mga micro elements sa ilalom. So number 6 is the pest management, and that is key check number 7, pest management. So dapat no significant yield loss due to pests. So ang mga pesti naara gyud na siya naara gyud na sa palibot. Naara gyud na pesti sa palibot, di gyud na mawa no pero dili tanang insekto pesti no or pest. Daghanay mga insekto nga gitawag nato beneficial insects unya napoy harmful. So importante kaayo nga kanang sa ato ang pag-manage sa atong mga insect pest nakailasad ta sa ato ang mga friendly organisms or mga beneficial nga mga insects nga mao po yung magtabang nato to fight back against the harmful insects. So dili ta basta-basta nga makakita tag insekto sa atong humayan mo spray dayon ta or mo labi nag chemical atong gamito no. But aning atong pag-manage sa atong pest and diseases naara jud tay mga gitawag nato og kanang kinaiyahan nga measure or kana na ang
gamit nato no dili ta mo resolve diretso sa chemical. So kinahanglan sa ta nga gamiton sa nato ang mga beneficial organisms like kanang sa mga bunhok no trichogramma, atong ipaitlog sa atong stem borer nga itlog para pamusa niya trichogramma na siya nga mangita na sa itlog sa stem borer. Di ra ta mabalaka ani kay itlog ra sad sa stem borer ang pangitaon ani niya. So isa na siya ka pest management nga gamit ang ato ang kinaiyahan kay sa ato ada integrated pest management dili tanan chemical ang ato ang gigamit. So pati kinaraan nga mga pamaagi sa farmers ato na i-recognize kanang pananglitan sa rats no sa mga ilaga. Diba kabantay ta kung makalabay tas mga bukid-bukid nga farm kay naay mga palwa sa lubi nga gipang ugsok. So, scientifically, dili na siya recognized no, sa science-based nga kanang pamaagi. But before katong mga katiguangan, ilahan ang gigamit. Ang effect ana is temporary lang kay maanad naman pod kadugayan ang mga dangan nato ana. So, initial, pwede ra kana ra atong gamiton kung gamay ra pud na sila pero kung daghan gyud kayo di na sila mailad. So, mangita na gyud ta og lain nga pamaagi. So, kung rats gani na kanang kinahanglan nga katong gingon nato no community-wide approach. Dili pwede nga mag-control ka og ilaga nga ikaw ra no kay mobalhin na sila pikas dito na po sila mohatag og damage. Unya sa kuhol pod no dili kayo siya dako og damage pero mostly adto siya sa katong seedling stage pa mo damage ang kuhol. And also kaning weeds no sagbot like kanang ato ang mga sagbot mga krusgali ikinukloa no kanang ikog iring kuana siya kanang sa isa ka millions na iyang seeds nga mabuo ana. So as much as possible kitang mga farmers kung naa na gani mga weeds nga makit-an naman na nato no ning green kay ang uban og dili ta ka differentiate sa weeds over our rice plant basta makaingon ta rice plant to atong gikuha kay pare-pare naman na sila lawas no kay ang rice is a weed man pod. Rice grass no grass ang iyang classification. So kung makabunga na gani siya makabaw na gid ka nga sagbot na siya. So as much as possible ato na nang kuhaon no gabon na nato nga di pa siya mahinog kay once mahinog na siya natagak niya iyang liso balik sa yuta ting harvest nato mo balik na siya tubo nya kung ato apa yung pagland prep is wa taning follow atong giingon nato nga mag-rest og 30 days unya i-flooded nato kay para first plow unya human og plow under motorok to balik ang sagbot nga tino kaayo ato na pong daruhog balik i-flooded na pud para mamatay gid sila if dili na nato buhaton during land preparation unya wa pa gyud ta nagruging sa mga sagbot nga kanang nakabunga na nga kanang kalinghod pa so mag-expect na lang gyud ta nga the next cropping season na nagyapon ng mga sagbota. So number 7 is harvest management or K-check number 8. So harvested the crop at the right time. Tanan jud ati siya og Ma'am Jolene's Naji right time. Kinahanglan jud ta maghuwat sa right time. Kay kung dili siya right time na siya losses, no? Na siya mga kausik. So unsaon na din nato pagka siguro nga ang ato ang mga humay is nanagid siya sa saktong panahon ay nato anihon. So kinahanglan nga sakto ang ato ang kahinugon sa humay no kung manual ang pag-harvest nato gamit ang karet 85 to 90% ang kahinugon unya kung mechanical harvesting 90 to 95% ang kahinugon. So kinahanglan nga ma-thresh dayon siya ma-thresher ang hinarvest not later than one day kung ting-ulan with season 2 days kung ting-init after manual harvesting. Kay di ba kung combine harvester atong gamiton at that moment ma-thresh man dayon siya diretso kay kanang combine harvester atong gamiton kay inag-agi ana sa combine harvester ihang i-cut ang kanang panicles i-thresh man siya diretso then i-blower then i-bagging no ang munaog ana sako na pero mo na siya ato ang mechanical mo na nga dapat hinog na gid siya 90 to 95. So dirita sa manual nganong 85 to 90 para maiwasan ang pagkadagdag bitaw kay naara bay daghan varieties pod nga kanang dagdagon siya dali ra siya very kanang sensitive or
dali ra gyud siya mapupo, no? Napoy uban gahi kay bisag saan nimo giok, dugay jud kay tangtang. So kung manual ang harvesting nato gamiton 85 to 90% para dili pa kay siya mga tagak, then dapat pinakadugay ana gikan sa pag-harvest 2 days imo na nang matreasure kay kung palab-anan na nimog tago or tanog ng imong gikaliro danha basig inag-alsa nimo na hubo na tanan or na hurot na tanag kahog ang kuan ng grains. Number 8 is the post-harvest management or K-check number 9. So, dried, cleaned, and stored grains properly. So, daghan kay mga farmers na to ani nga dili ka bantay ani nga last nga management sa ato ang abot sa humay. Imbis hinuon nga last na siya no, daghan na kay losses. Naa diri ang pinakadako nga losses actually second to the pest losses sa rice production ang post-harvest management. Nganuman, imbis na harvest na, padung na siya i-dry, no, iuga, ato ibulad sa kalsada, nga nag-ulan, wa na, makuha na, mabasa. Unya, dili dayon ma-dry kay kulangan og dryer niya, labi nag wet season, ting ulan lang, okay ra dry season kay dili ra kayo basa, no? So, importante nga, para nga makasigurado ta nga nindot ang ato ang grains nga na-store, na dry siya, kinahanglan ma-dry siya within 12 to 24 hours gikan pag-harvest. Para doon natay ma-attain nato ang premium purity and quality sa atong mga grains. Unya, dapat ang kaugahon niya before siya itambak or iimbak or i-store sa warehouses naa sa 12 to 14% moisture content. So, mauto siya ang ato ang 9 ka key checks sa atong palay check system. Ate siya and Miss Jolina. Daghang salamat Ma'am Cecile, no? And I hope na naka-review mo kauban nato karong buntaga no sa ato ang 9 key checks under sa atong palay check system. So, I know na daghan pud mo og na recall based sa ato ang summary karong buntaga and ato ani siyang i-appeal no sa ato ang umaabot na quiz. Mino lang ta sa mga pipila ka pahinumdom before ta namo ihatag ang ato ang text question for the day. Palay Aralan. Oh, naa na kay laing nahibawan. Kanatanan nakatunan sa Palay Aralan. Pangandam sa bisag unsang mga hagit sa panahon. Maong ipaambit ang imong mga nakatunan. Apan mas maayo nga imbitahon na nimo sila sa mosunod nga enrollment aron magkauban na kamo. Gihatod kaninyo sa DA ug pakigtinabangay sa ATI ug PhilRice. Hinumdumi, mahimong maalamon nga mag-uuma sa Palay Aralan. Palay Aralan. Mahimong maalamon sa mga bagong teknolohiya sa pag-uma. Hibali kung unsang mga kinahanglang buhaton para sa abunda nga ani ug sa taas nga halin. Mga bayaning mag-uuma. Ugmara ang nahibawan sa Palay Aralan. Gihatod kaninyo sa Department of Agriculture ug sa pakigtinabangay sa ATI ug PhilRice. Makatunog magtuon bisag ug naa sa balay. Paminaw o pagtanaw sa mga radio stations o di ba kaha sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule o para sa dugang impormasyon. O, walay mo absent ha? Aron dayon na kita sa pag-uswag sa Palay Aralan. Palay Aralan. Ubo kadto ang atong mga pahinumdum no usab sa tuang pagbalik karon diri sa tuang programang Eskwelahan sa Kahanginan on Smart Rice Agriculture. Gawa sa ihatag na namo ang text question no, magpa-remind lang sad mi sa tong mga estudyante nga kanay yung mga notes kay gamit yung kayo na kay nagkahapit nagyud ang ato ang exam. So hinahinay na mo og scan ana kay daghan kayo mo og makuha gikan ana. So ihatag ta mo ni Ate siya para sa to ang mga pahimangno or mga reminders. Okay, daghang salamat Miss Jolina no. So para sa ato ang text question for the day. So, ready na ba mo? Sa'yo na ni kaayo, no? So, ato ang kauban ni siya, no? Sa mga napulo ka episode or unsi ba ka episode to Miss Jing nakauban na to si Ma'am Cecile. So, atong pangutana, no? Para sa ato mga viewers, ihatag ang tibuok pangan sa ato ang resource speaker on Palay Check system. So, balikon ako. Ihatag ang tibuok pangalan sa ato resource speaker on Palay Check system. So, i-text lang ang inyong tibok pangan, space inyong edad, space inyong address or location, space inyong tubag, o isend lang sa 0938-739-5
0938-739-0882. So, balik ko na ako, no? 0938-739-0882. So, mga to atong text question, no? So, I hope kailan mo sa ato ang speaker. So, pwede ninyo siya i-search sa Facebook para makailan mo sa iya, ha? Alright, Miss Julina? Okay, so ati siya nahuman na po ang ato ang 30 ka minutos nga panag-uban diri sa kahanginan. Kauban ang ato ang resource person o ang ATI o ang DA7, no? So, kay wala na magyud tay igong oras, no? Daghan kayong salamat sa pagpaminaw sa ato ang mga listeners ug sa atong mga viewers. Kini gihapon ang inyong program host nga si Julina ug si ate siya mayngon kaninyong Daghang salamat sa o pagpaminaw o maayong buntag.